Yan, so mga kalakbay, we are back with another video. For today's video mga kalakbay, andito tayo sa Makina Moto Show 2024. So this is our second time na makaka-attend. Kasama natin ang Pigang Boys ngayon. Yan. Tsaka syempre, si Bossing, as usual. Magpapabili ako sa iyo kaya nandito. So yan mga kalakbay, so yung mga follower natin na iba dyan, alam nyo naman na binenta na natin yung big bike natin. So shoutout kay Bro Jasper, sana ini-enjoy mo yung big bike natin si Biggie. So it's time for an upgrade, kaya maganda rin na nakahabol tayo ngayong Makina Moto Show 2024. Before tayo umalis for Europe, makakatingin tayo ng mga specs ng bikes kung anong maganda. At yung tinitingnan natin is adventure bike. Kasi, bakit adventure bike? Kasi aangkas na ako. Hindi kasi siya makasama kapag may lakad. So yan, pasok na tayo ngayon, meron na tayong stub. A. So let's go mga kalakbay, excited na ako pasukin itong Makina Moto Show 2024. Yeah, so mga kalakbay, we're now inside the Makina Moto Show 2024. So the last time na nandito kami, yun yung sa, ano ba yun? Anong event yun? Yung Manila Auto Salon, yan. So ibang ano naman ngayon, puro naman motorcycle. Iba-iba, at saka sobrang dami na lumabas na version ng mga bagong brands. So we're looking now for an adventure bike, kung ano yung matitipuan natin. Ano guys, gusto nyo bang mag-iwalay muna tayo o sama-sama tayo? Sama-sama na lang. So as usual, simulan natin from that side, tapos papunta dito, para maikot natin lahat. Okay, so dami, hindi tayo makapili. Sobrang dami. Let's go! Yan, so mga kalakbay, andito tayo ngayon sa booth ng Ducati, which is the ultimate dream bike ng karamihan. So, Ducati Pikes Peak Multistrada. Grabe. Ganda. Carbon tip. Pero ganda rin ang price niya. Alam mo yun, minamanifest ko kahit ganun siya. Hindi abot ng budget, no love. Manifest lang natin ng manifest. So, grabe to mga kalakbay. Ito yung minamanifest natin, which is the Multistrada V4 Rally. Ganda. Naka-spokes. I think 3 million yata itong ano. Napanood ko ito kay 650 IB. Solid. Kaya sa mga lakbay, makikita mo dito, Street Fighter V4S. Alam mo ba't V4? Pag binili mo, magiging very 4 ka na. Maubos na yung pera mo. So ito mga kalakbay, booth ng Aprilia, tapos meron din silang Moto Guzzi. So yun nga mga kalakbay, yung tinitingnan natin is adventure bike. So let's start, dito tayo ngayon sa Aprilia. O meron na rin silang adventure bike ngayon. So this Tuareg, hindi ko alam kung anong man. Pero din yung Moto Guzzi, medyo mababa. Pero difference lang siguro nila kasi is medyo mas mahal siya ng onte. So, si Yuri oh. Siya na idol ah. Yur. Isang ano, upak. Yan, so may mga nakausap na tayong influencer kanina. So, check pa tayo ngayon kung sa iba, kung meron pa tayong may interview. Let's go! Woo! Ito mga kalakbay, booth ng Royal Enfield. So, andun yung classic look. Pero, yung makina niya mas maganda, mas tuned. So medyo mas mababa siya ng style. Pero alam mo yun, parang retro look na adventure bike. Yan o, so mga style niya. Ganda rin, ganda ng color combination. Itong gold, black and gold, ganda rin ng combination. Yan o. So Himalayan. So di ko lang alam kung ito ba yung pantapat nila sa sa MT450. So mamaya, yung booth kasi na CF Moto is nandun sa may kabila. Puntahan din natin para makita nyo yung bagong MT450. Ganda rin, no? So, mid-size adventure bike. So, ikot pa tayo. Let's go! Woo! So, ito mga kalakbay, bagong booth na nakita ko. So, BSA, hindi ko alam kung anong meaning ng BSA. Pero yan, nakalagay. BSA is back. So, dati pa ba siya nasa Pilipinas? So, yung itsura niya is may kahawigan siya ng Royal Enfield ng konti. Yan. Sir!
Anong ibig sabihin ng BSA? PSA, sir, it means Birmingham Small Arms. Birmingham Small Arms. So, Yes, sir. ano ba siya, sir? Parang connected siya sa Royal Enfield? Or? No, sir. Magkaibang company sila and then also same sub-brand is magka-ano. Okay. May kahawigan lang ng konti. Yes, sir. Actually, yun ang karamihan, sir. Yun ang nagiging comparison nila is sa Interceptor 650 and then also the BSA. Ganda, sir. Ganda. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the comment. So mga kalakbay, booth naman tayo ng FKM. So dun sa amin sa may Masinag, may nag-offer na FKM. Matagal na ring brand to. Last year nakita ko na rin to dito. So yesterday, in-unveil nila yon yung parang ano bang tawag doon? Hindi ko alam yung tawag eh. Sa touring yata. Tapos yung scoot nila na 400cc. Magaganda rin. Ito 400cc. Parang cafe racer style. Meron din silang parang Vespa style na motor. Yan. Ito rin bago. Zeho! Ay, tama yung basa. Zeho! Zeho! Angas oh. Parang electric. Electric ba? So, ikaw lang, pagdating sa adventure bike, anong parang gusto mong tinitingnan mong feature na since ikaw naman yung angkas doon at wala nang iba? Yung malaki yung angkasan. Ano pa? Para hindi masakit sa puwet. Hindi masakit sa puwet? Tsaka, hindi ganun kataas. Ayun. So, yun nga mga kalakbay, yung nakita ko na in person is Africa Twin QJ SRT 800. So, this is the SRT. Yan, dito pala tayo. So, QJ Motor. So, isa ito sa tinitingnan ko na upgrade. Ang problem lang kasi mga kalakbay, wala siyang modes. So, kung ano yung gagamitin mo pagsakay, yun na yung modes mode all the way. Okay naman siya, aso kasi for the price, may mga competitors siya na mas okay din. Tingnan nyo, sasakay ako Ayan o, okay din yung height niya. Abot natin parehas, dalawang paa. So pagdating sa OBR, malaki rin naman yung space. Tapos kagandahan kasi ng QJ is meron na rin siyang kasamang crash guard. Unlike sa mga nakikita natin na sa Africa Twin, bibili ka pa ng additional. Tapos bibili ka pa ng side panniers. So, yun lang talaga. Okay na ako sana dito kung meron lang siyang modes. Pero malalaman natin. Pag-ikot pa tayo, yung MT, nandito sa kabilang side, CF Moto, check din natin yan. Ito naman mga kalakbay, Vogue motorcycle. So, isa rin siya sa nagiging options ko before, bago natin ibenta yung NK. Kasi, meron silang lumabas na version, which is the 525 DSX. Ayun yun, yung inupuan ni Idol yan. So, na-test na rin nila sa Ironman. Okay naman siya, pero 300, alam ko nasa around 300,000. Ang ganda ng itsura niya, pero naninipisan lang ako sa itsura niya. Pero okay naman siya. Kumbaga kasi tayo mga kalakbay, mag-upgrade tayo, sulitin na natin yung upgrade. Di ba? Hanggat may pera, bili na. Ito, hindi ko alam kung anong ilang cc to. So, alam ko ito yung 400. So, si Breezy, shoutout kay Bro Breezy. Alam ko, yung ginagamit niya ito yata, pero color red. Saka yun, yung 300 na rally, ginagamit din ni Breezy yun. Yan, so, good option. If limited lang yung ano mo, yung ipon mo, good choice siya, pero tayo, susulitin natin yung upgrade natin. Kaya, hanap pa tayo. Let's go! So mga kalakbay, nandito tayo ngayon sa booth ng MT Helmets. Hindi ko alam kung nandito si Mr. Ambush. Mga tropa natin na kasama natin nagra-ride. Si Breezy din, brand ambassador ng Spider in MT. Hindi ko alam kung nandito siya. So check natin, let's go. Yeah, so mga kalakbay, Bristol Motorcycles. So sila rin yata yung distributor ng QJ sa Pilipinas. So, isa rin sa maganda na adventure bike nila is this one. So, Venturi 500. So, ibang-iba na yung itsura niya. Naka-gold spoke, ano na rin siya, gold rims na may spoke. Tapos, meron na rin siyang crash bar.
So, pagdating nga lang sa height, medyo mababa siya. So, ito nga, yung Bristol Venturi 500, pagdating sa ride height niya, super flat foot, parehas na side. Naka-flat foot ako parehas. Okay din siya, pero alam mo yung parang sa pagkababa ng height niya, hindi mo ramdam na adventure bike siya. Kaya, okay din naman, pero yun nga eh. Kumbaga parang hindi mo ramdam yung pagkalaki ng adventure bike. Yun yung hinahanap ko pagdating sa adventure bike. Kaya, tingin-tingin pa tayo katabi na yung CF Moto, so malapit-lapit na tayo. Pero yung clutch, in fairness, ang lambot. So mga kalakbay, isa sa magandang lumabas na parang scrambler type, Veloce 500. So maganda yung kulay na to. Meron pang isa yung parang aluminum tank finish yung itsura niya. Ang ganda rin nun. So isa yun sa napakaganda tingnan. So check natin yung specs niya. Naka-gold rims na naka-spokes na rin. So off-road ready na rin siya. Pagdating sa seat, ang lambot. Lambot. So solid din. Ito, sobrang baba ng seat height. So alam mo yan, kung city riding, gusto mo pogi ka tignan, ganda, palitan mo pa ng muffler, okay na okay. Clutch, super duper lambot, tinan mo. Ayan o. One finger, kayang-kaya i-clutch. So alam mo naman, ayoko magbanggit ng ibang brands, pero alam mo naman sa ibang brands, minsan yung iba may katigasan yung clutch. Kaya ito, okay din. Ganda. Saka, it doesn't feel big, kaya okay din niya. Pagdating siguro sa mga singitan, kaya okay na okay. Ayun o. Okay ba, Pad? Okay. So, yan. Tingin na tayo ng adventure bike pa. Let's go! So, mga kalakbay, isa pa sa adventure bike na tinitingnan natin is Moto Morini Escape. So, I think this is a 600cc. Pagdating sa seat height niya, sobrang baba din. Sobrang baba. Ayan o. So, yung difference niya ni Venturi 500 is yung tank niya medyo upward. So, ang ganda. Pati yung ano, tignan nyo yung display, yung TFT display niya. Ang lapad ng TFT display. Pagdating naman sa windscreen, medyo mababa siya for my height, pero okay din naman. Adjustable. Meron na rin siyang charging port. Tapos, yung height niya, yun din, mababa lang siya. Yun nga yung isa sa tinitingnan ko. Gusto ko yung medyo mas mataas ng konti. So, nakita ko sa EICMA, may lalabas na 1,200 version ng Escape. So, I don't know kung magkakaroon ba tayo sa Pilipinas, pero isa sa magandang option to mga kalakbay, Escape 650. 650, tama. Oo, tama. So, yan mga kalakbay, Moto Morini. So, nandito na tayo mga kalakbay sa booth ng CF Moto. So, ito yung most anticipated na release ng CF Moto, which is the MT450 na ni-release sa Palawan. So, napakaganda nito. Ang gaan, yun yung review nila. So, meron tong two variants. Meron yung walang ganito, meron din yung may big. So, off-road capable, pero okay din siya for city driving. Yan. So, mid-size adventure bike. Ganda rin. So, yung tinitingnan natin na bike is MT800. Wait, hinahanap ko kung meron silang pwedeng sakyan dito na MT. So, this is MT450 rin. Ayun, makita mo naman. Ito yung isang model. So, yun nga, wala siyang big. Wala siyang big. Pero, swabing-swabe. From the front. Angas. Napaka-angas. Yung itsura niya para siya si Megatron. Kaya sa mga kalakbay, ito yung MT450 natin. So, kitang-kita nyo, mababa rin siya yung height niya. To ready for off-road na to mga kalakbay. So, based sa mga nire-review sa YouTube, ang ganda ng performance nito. So, two colors, yun yung isang kulay, yung nandun na naka-display. So, this is the other color. So, ganda kasi may mga accent siya ng camo. So, ang ganda oh. Tsaka ang gaan. Sobrang gaan. Tsaka yung clutch niya, malambot na yung clutch niya. So, compare sa other NK models na meron, ang lambot na ng clutch nito. Yan. So, too bad, wala tayong MT800 na naka-display dito. Pero sabi nila, sir, is magkakaroon sila ng display ng Explorer by, I think, May. So, bibisitahin natin yung Motostrada na May, or ng July pala, pagbalik natin. So, yan mga kalakbay. Ikot na tayo, malapit na tayo sa Honda.
So, mga kalakbay, nung Makina Show 2023, ito yung nirelease nila, which is the NK800. So, ngayon lang natin nalapitan ng ganito kalapit. So, kita nyo yung TFT display. Ang laki, para siyang iPad. So, yan o, kita nyo. Tapos, medyo, hindi ka lang sanay sa una, pero ang ganda ng TFT niya. So, yung usual TFT natin kasi is nakahiga. So, this is nakatayo. Galing. Yan, so, yan. Gusto ko lang pakita sa inyo. Ang lupit. Yan, so mga kalakbay, nandito na tayo ngayon sa booth ng Honda, which is the ultimate dream bike para sa akin. So, ito yung Honda Africa Twin 1100 mga kalakbay. Pero this is the DCT version. Yung tinitingnan ko is the manual version. So ano nga ba yung DCT, dual clutch transmission? So hindi mo na kailangan mag-clutch. So wala na rin siyang clutch lever dito. Pero kumbaga para siyang automatic sa kotse. Pero at the same time, pwede mo pa rin gawing manual. Meron siyang plus minus na buttons ba tawag doon. So okay din siya, kaso for the price range, mas mahal siya ng onti compared dun sa manual version, which is the 950 for the manual version. So, yung nakita ko kasing version is the 2023 version, which is mas maiksi yung windscreen. Upuan natin yan mga kalakbay. So, yun ang kagandahan sa Africa Twin is mababa siya. Sobrang okay ng size niya. Pero kahit mababa siya, yung size niya dito is ang laki-laki. Pagdating pa sa cockpit, pakita mo ko, yung cockpit niya sobrang ganda tignan. Lalo tayo, alam nyo naman tayo, vlogger tayo kunwari. So, alam niyo yun, pag nagsasalita kayo, sobrang okay niya. So, makikita nyo dito mga kalakbay, meron na rin siyang lever na kasama. Yung lever na to, this is not a clutch. Parang, alam ko, this is a handbrake. So, kita nyo naman sa dami ng buttons, alam mo na quality yung makukuha mo for the price. Tapos, pagdating naman dito sa TFT display niya, hindi siya ganun kalaki, sobrang sakto lang. So, may nakakahawigan niya yung TFT, nakakahawigan niya yung TFT ng Honda ADV. So, pagdating sa tank, ang laki ng tank niya, sobrang okay. So, si Jordan, dinidemonyo natin bumili na ng XADV. So, this is the complete touring setup na meron na siyang panniers, dito, which is good para kay Kyla, para sa akin. So, meron pa rin siyang key. So, hindi pa siya keyless. Pero, grabe mga kalakbay, ang solid. Kahit tanggalin mo yung panniers. So, isa sa pinaka-iniidolo ko si Kirian Mirabet, which is nagmo-motocross rider, pero ito yung ginagamit niya. Imagine niyo ito, for the anlakas 1,100cc. So, ngayon mga kalakbay, picture tayo kasama tong Africa Twin. So, isa sa main na gusto kong bilhin pagbalik ko. So, manifesting tayo, since magpapalit tayo ng bike, manifesting tayo na ito yung mapapalit natin na bike pagdating ng July. So, yan, tumingin na tayo nito sa showroom. Kaya, malay natin, on July, ito na dala natin for our rides. Yan, so, let's go! So, ito mga kalakbay, nakikita nyo dito, Benelli TNT 600i, isa sa affordable na inline 4. Tapos, makikita nyo dito sa likod, sobrang solid ng muffler system na to kasi nandito siya sa likod ng pillion seat, which is hindi mo na makikita sa mga big bikes ngayon. Pagdating sa seat height, ang baba rin naman. Tapos yung price ito hindi siya ganun kamahal, which is I think nasa 465,000 lang. 465 for an inline 4 na motorcycle. So okay din. Yung headlight niya parang Megatron. Baba oh. Parang kasing height niya lang yung NK ko. Alright. So ito mga kalakbay, booth ng Chigi. So yung Chigi is yun yung sumikat na brand ngayon dito sa atin, which is para siya pwede mo siyang gamitin for sa motor mo. Ayun, nakikita mo nakababad pa sa tubig yan. Hey, shout out. Kita mo? Ang lupit. Bibasicin niya yung weather dito sa Pilipinas. So, para na rin siyang CCTV in case magkaroon ka ng accident, to claim your insurance or whatever. So,
okay din magpa-install ng Chigi. Mga sikat na vlogger, may naka-Chigi na rin sila sa motor. So, yan mga kalakbay, nandito tayo sa booth ng BMW. So, alam niyo naman sa mga sagot ng influencers natin kanina, karamihan sa kanila is BMW GS. So, this is the new BMW GS 1300cc. So, makikita nyo, nag-iba na yung headlight niya. Ako rin, honestly, pagdating sa dream bike, isa rin to sa dream bike ko. Kumbaga, hindi lang siguro ako, pero sa karamihan ng mga bata dyan na nag-aasa magkaroon ng big bike, isa talaga tong GS and Ducati Multistrada sa mga pinapangarap. Pero syempre, as you grow old, marami kang nagiging choices na mas nagagandahan ka sa ganitong design, So, for me kasi, yung price ni GS is para kang bumili ng isa pang pickup truck. So, alam mo yun, yung iba naman, magagamit ko rin yung, madadala mo pa rin siya kung saan mo gusto pumunta. Pero, at least, napapakita natin yung GS 1300. Yan, so mga kalakbay, it's a wrap na tayo dito sa Makina Moto Show 2024. So yan mga kalakbay, ang dami nga nating nakitang bagong design ng mga motor. Iba't iba ang gaganda. So, manifesting tayo na after ilang buwan, makapagpalit na tayo ng adventure bike na gusto natin. Yan, so mga kalakbay, Europe trip, yun na naman ang gagawin natin na content for the next coming months. So yan mga kalakbay, if you're new to my channel, please like, comment, and subscribe. And i-ring nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga ganitong events, sa mga pinupuntahan natin. Para makita nyo kung ano yung mga bago. Yan, so mga kalakbay, don't forget to stay safe and peace out. Woo!